Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pulis na namaril sa kapwa pulis sa Cavite drug bust kinasuhan. 114.5 million pesos na halaga ng droga natuklasang nakatago sa malachite stones mula Congo. Pagkukumpiska ng lisensya ng traffic violators sinuspinde ng DOTR. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nahaharap sa kasong kriminal ang isang pulis matapos umanong barilin ang kapwa niya pulis sa isang anti-illegal drugs operation sa Barangay Santiago, General Santos City, Cavite. Ayon sa Philippine National Police o PNP nitong Lunes, nasugatan ng isang police corporal matapos paputukan ng nasabing pulis habang inaaresto ang isang street-level drug suspect na may dalang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 45,560 pesos. May ranggong patrolman ang suspect na nasa PNP Maritime Group na nooy nasa bahay ng kanyang mga magulang, 200 metro ang layo mula sa lugar ng anti-drug operation. Namaril ang patrolman at natamaan sa likod ang police corporal, saka siya bumalik sa bahay at doon na naaresto ng mga pulis. Nilinaw naman ni Cavite Police Director Colonel Ariel Red na hindi magkaano-ano ang patrolman at drugs suspect. Nakakulong na sa General Trias City Police Station ang pulis na nahaharap sa kasong direct assault at frustrated murder, habang patuloy namang ginagamot ang nasugatang pulis sa Gentry Doctors Medical Center. Nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport o BOC NAIA, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang mga paketeng naglalaman ng inihinalang illegal na droga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 114.5 million pesos noong Enero 8. Ang shipment na idineklarang malachite stones at nagmula sa Congo ay na-flag sa X-ray inspection dahil sa kahinahinalang imahe. Sa isinagawang 100% na pisikal na pagsusuri, natuklasan ang 4 na kahon ng hinihinalang illegal na droga na may kabuuang timbang na 16,848 gramo. Na-turn over na ng otoridad ang kontrabando sa PDEA, pati na rin ang mga individual na dawi. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10863. Iniutos ng Department of Transportation o DOTR sa Land Transportation Office o LTO na ihinto muna ang pagkumpiska ng driver's license sa mga motorista na nahuhuli sa traffic violations. Sa bagong memo na inilabas noong Enero 9, pinare-review din ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga umiiral na patakaran para maging malinaw at pare-pareho ang proseso ng apprehension. Kasabay nito, pinalawig ang palugit sa pag-areglo ng traffic violations mula 15 calendar days at ginawang 15 working days. Kaya hindi nakasama ang holidays at long weekends sa bilang ng araw. Habang suspendido ang pagkumpiska ng lisensya, ilalagay naman sa alert status ang lisensya ng violator at maaari pa ring masuspinde o mabawi kung hindi maaayos ang kaso sa itinakdang panahon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.